Yes, friendly. Hindi wild. Ang tanong ni ma'am, hindi wild? Matanda na, binubuhat pa yung aso. Hindi si pangarap. Siya si Pangarap. Ay, siya na napanood ko sa video. Ah. Nakakahilo. Nahihilo ako eh. Pwede kitang i-off-leash dito. Gusto mo? Okay, Pangarap, nandito na. First time sa city. Isang magandang araw mga boss amo. Ito ang eksena bago kami umalis ng farm. Ang mga barako ko ay inihahatid si Pangarap sa gate. At pagdating nga namin sa Estancia Mall sa Pasig ay nag-diaper agad si Pangarap. At dahil nga ito ang unang pagkakataon na si Pangarap ay makapasok sa isang mall, ay ikwekwento ko sa inyo kung ano-ano ang mga kinakatakutan niya. Gaya nito, ayaw ni Pangarap mag-cross sa yellow lane. Sa ganitong pagkakataon mga boss amo ay kailangan nyo lang batakin ng leash. At dahil nga first time tayo sa Estancia Mall ay hindi natin alam kung saan ang destinasyon natin. Salamat kay Ate Guard sa isang malinaw na direksyon. At ito si Pangarap, cool na sumakay sa elevator. Pagpasok nga namin sa mall ay binigyan ko kaagad ng affection si Pangarap. Bakit affection agad? Dahil good girl siya. Kitang-kita nyo naman sa kanyang pag-walk. Lagi lang siyang nasa tagiliran ko or nasa likuran ko. Natakot na naman si Pangarap noong naiba ang kulay ng tiles. Paano ba naman kasi? Sa farm ay puro damo, puro lupa, puro bato at puro semento lang ang nakikita niya. At ito, boss amo, pagmasdan nyo, babatakin ko lang ang leash. Huwag na huwag nyong bubuhatin ang aso ninyo. At dahil nga ang event ay nasa third floor at malayo-layo ang parking namin, napakahaba rin ng nilakad namin sa loob ng mall. Kaya yon, si Pangarap at ako ay nagkaroon talaga ng me time. Naging advantage na rin ang pagiging malayo ng aming parking para si Pangarap ay maka-adjust sa kanyang new environment bago siya humarap sa kanyang mga fans at bago niya makaharap ang iba't ibang breed at iba't ibang ugali ng aso na maaamoy niya sa event. Kalipas nga ng ilang minuto ay nakarating na kami sa event ni Pet Mundo. At shoutout kay Ma'am Inya Raimundo na siya ang pasimuno sa Pet Mundo. Pagkatapos nga nating mag-greet ang organizer ay pumunta na agad tayo sa Supero booth. At syempre itong si Pangarap ay ginamit agad ang ilong at inisniff ang Supero. At naaamoy ni Pangarap ang pagkain niya araw-araw. Nagpahinga lang ng konti si Pangarap, uminom at meet and greet agad sa mga nakaka-appreciate sa kulay niya at sa breed niya. Natuwa ako sa Bueno Mano ng meet and greet na si ma'am dahil ang una niyang tanong ay, pwede ko bang hawakan ang aso mo? Ganon dapat mga boss amo, humingi kayo ng permission sa may-ari ng aso. Huwag na huwag niyong hahawakan agad ang aso. Bilang respeto sa may-ari ng aso at higit sa lahat, bilang respeto sa aso. Bumisita muna ako sa stage para masanay Pangarap sa hagdan. Tanggal na yung diaper. Tanggal na. Ikaw na lang mag-diaper. Forest dog po. Yung Filipino ano? Philippine Forest Dog. Picture kay Kuya Kim. Pagmasdan natin ang eksena na to with ma'am. Si Pangarap ay umaamoy pa lang at tinitingnan niya ang iba't ibang nakikita niya. At ito namang si ma'am ay lapit ng lapit sa kanya. Ayaw sa akin. Ayaw niya sa akin, yun ang sabi ni ma'am. Ngunit ang hindi niya naintindihan ay kailangan lang niyang bigyan ng space si Pangarap. At nung nakuha na ni Pangarap ang space na yon ay nagpapet naman siya. Meron din mga followers na talagang sumadya pa sa booth at nakipag-usap sa akin at para makita si Pangarap. Sa mga nag-drop by at sa mga nagpa-picture kay Pangarap ay maraming salamat po. Kain na Aspen. Forest Dog. Forest dog talaga. Can we have a picture with your forest dog? Opo, pwede po. This is the forest dog, the original. The original. Yes, friendly. Hindi wild. Ang tanong ni ma'am, hindi wild? Siyempre po, si Pangarap ay hindi wild. Mas wild pa nga po itong chow-chow na ito na nakita namin sa event. At yan ang tatalakayin ko sa mga susunod. Sabi ni Pangarap, ibang klase yung mga aso dito. Nakadamit, naka-stroller, naka-harness. Binabatak sila ng aso nila. Tapos kung sino pa yung mga binabatak ng aso, yun yung mga maiingay na aso. O yan, aso na nakabag ha. Aso na nakabag. O aso na baby. Pero siya lang ang behave.
Hindi naman sa pagmamayabang, boss amo, pero si Pangarap, sa lahat ng aso na nakita ko sa event na yon, ay si Pangarap lang ang bukod tanging hindi ko nakitang tumahol at hindi ko nakitang nagbatak ng leash sa akin. Sa totoo lang, mga boss amo, ibang-ibang ugali na pinakita ni Pangarap dito sa event. Yung kanyang pagiging jolly at pagiging dominant sa mga alabay ko ay hindi niya ginawa sa event na to. At ang pinairal na ugali ni Pangarap ay ang ugali ng respeto at lagi niyang inuuna ang kanyang ilong upang makilala kung sino man ang nasa harapan niya. Ngayon naman ay pagmasdan natin ng iba't ibang aso na nasa event. Kagaya nitong dalawang aso na to na sobrang taas ng energy at itong aso na to na type si Pangarap. At si Pangarap naman ay dead ma lang, shoo away ang sabi niya. Ang cute to. Yan yung sikat. Ano yan? Malis ka daw, Pangarap. Ako si Melvin Cahigal at kasama ko si Carlo. Kami ang Supero Dog Farm. Kami po yung nag-a-advocate on buhay ng aso. Ito pala, buhay ng aso. Ang dala ko ngayon ay si Pangarap. Dapat maging proud tayo. Kaya nga siya ang dinala ko dito dahil gusto naming i-promote ng Pilipino, tayong mga Pinoy, ay meron sariling breed. Sa ilan, siguro si Pangarap, akala nyo, siya, askal. Siya yung aso na nakikita nyo sa daan na binabato, binabanlihan ng tubig, hinahampas. Pero si Pangarap is, dapat maging proud tayo dahil siya ay isang tunay na breed ng Pilipinas. At parte na rin ng Pet Talk ay ang pag-promote namin ng aming produkto, ang Supero Raw Dog Food. Hindi ko itong madalas i-flex sa inyo mga boss kasi gusto ko kayo mismo ang makadiskubre ng kung ano ang kaya ng Raw Dog Food ng Supero. Gaya nito, nag-sample pa kami na ang Shih Tzu ay pwedeng kumain ng Supero. Wala namang problema kung damitan mo ang aso mo, kung ilagay mo sa stroller, kung lagyan mo ng sapatos, kung lagyan mo ng ribbon, o kung ano pa man gusto mong gawin na parang gawin mo na siyang parang tao. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, boss amo, ay bigyan mo ng buhay ng aso ang aso mo. Para sa susunod na pagmomol mo ay tahimik na siya at nag-o-observe na lang at umaamoy-amoy at hindi tahol ng tahol. Pangarap! Psst! Pangarap! Hey! Three years old na daw to, 3 years old. Pwede ko ba itong ipakain kay Pangarap? Nanginig kasi ang forest dog sa ahas. Okay lang? Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.